Kalaboso sa Marikina ang lalaking nagpapakalat umano ng mga pribadong larawan ng kanyang dating nobya. Nahulihan din siya ng dahon ng marijuana. At nakatutok si John Consulta. Nang makumpirmang nasa loob ng establishmento ang kanilang target, pumilos na ang mga ahente. Arestado ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang 21 taong gulang na lalaki. Ayon sa NBI, inireklamo ang suspect ng kanyang dating girlfriend. Nagkarelasyon daw ang dalawa at nang sinabihan ng babae na iwan na ang kanyang boyfriend, lumayo na ang babae sa suspect. Dito na umano gumawa ng group chat ang suspect kasama ang mga magulang at mga kaibigan ng complainant. Saka siya nag-post ng mga pribadong larawan nito. Gusto ko talaga siyang makulong. Dapat lang din mabulok na nga dapat po siya sa kulong. Hingi po ako ng tawad sa nangyari. Sana mapatawad niya po ako sa mga nagawa ko sa kanya. Bukod sa reklamo, may dagdag pang kakaharapin na kaso ang suspect. Chinek din yung kanyang bagahe bago mag-pull out doon sa area kung saan siya nahuli at napag-alaman at nakuha ng NBI yung sachet ng lagayan ng marijuana leaves. Kung kaya't kasamang kinasuhan siya doon. Nahanap ang suspect sa reklamong paglibag sa anti-photo and voyeurism, dangerous drugs law, grave threats, anti-alias law, anti-violence against women and children, at Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nabawasan ng bilang ng mga Pilipino walang trabaho nitong Pebrero kumpara noong Enero. Mula sa mahigit 2 milyon o 4.3% ng labor force, bumabayan sa 1.94 million o 3.8% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero bahagyayang mas marami kumpara noong February 2024. Paliwanag ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, posibleng dumami ang may trabaho nitong Pebrero dahil sa mga aktibidad na may kinalaman sa eleksyon at tag-init. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Palaki na ng palaki ang pamilya ng Sparkle GMA Artist Center. Sizzling hot na addition to the fam ang Filipino-American model at balikbayan heartthrob na si Anthony Constantino. It wasn't easiest nga raw para kay Anthony na grateful sa Sparkle dahil sa nakita raw sa kanyang potential. Nanguna sa contract signing sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at manager ni Anthony na si Michael Labugan. It's officially the end ng Lights Love Action Tour ni Blackpink, Jisoo. Sa isang post, nagpasalamat si Jisoo sa lahat ng blinks na umattend sa kanyang 10 shows all over the world, kasama ang Pilipinas. Last March, bumisita si Jisoo sa bansa. Tinambangan ng 6 na armadong tao ang sasakyan ng BJMP na may sakay na isang Chinese. Ibinabiyahe ang Chinese pabalik sa isang BJMP facility matapos ang hearing sa Makati nang tambangan ang sasakyan sa Parañaque. Isang jail personnel ang sugatan sa ambush. Bumangga naman sa puno ang isa sa mga sasakyan ng mga namaril habang nakatakas ang isa pa. Pero naaresto sa hot pursuit operation ang 6 na suspect. 2 sa kanila ay Chinese. Iniimbestigahan pa kung ang ambush ay para itakas ang Chinese na ibabalik sa kulungan. Hinikayat ng Philippine Air Force na iwasan ang pagtuturuan kasunod ng bumagsak na FA-50 jet sa Bukidnon noong March 4. Sinabi yan ni Colonel Maria Consuelo Castillo ngayong natapos na nila ang investigasyon sa insidente. Anya, marami ang sanhi sa naganap na jet crash, kabilang ang inherent risk at environmental factors gaya ng night flying at paglipad sa kabundukan, maging ang paglipad ng multiple aircrafts, visibility at wind conditions. Tanggap naman ng Air Force na kailangan nilang ayusin pa ang safety protocol at mission planning preparation para maiwasang maulit ang insidente kung saan 2 piloto nila ang nasawi. Sa ngayon, nakakalipad ng muli ang iba pang FA-50 jets ng bansa. Sugatan ng isang gwardiya sa Cebu City ng barilin sa binti matapos nagtangkang manaksak habang inaaresto ng mga pulis at SWAT.
Ang suspect nagmula umano sa pinapasukan kaya inireklamo. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nabulabog ang kahabaan ng Osmeña Boulevard sa Cebu City kaninang hating gabi nang magsitakbuhan ang ilang pulis at SWAT team. Ang kanilang hinahabol isang lalaking nakauniforme na pang-security guard. Sa isang punto, muntik na siyang maabutan pero huminto at umamba. Hindi kita sa video kung ano ang itinago ng lalaki sa kanyang damit. Tumagal pa ng ilang minuto ang habulan hanggang sa mag-corner siya sa isang kanto. Sinubukan pang kausapin ng isang SWAT member ang lalaki pero imbis na sumuko. Dali-dali itong tumakbo at umaambang mananagsak. Doon na siya pinaputukan ng baril sa kanang binti kaya napahiga ang lalaki. Sa imbestigasyon ng pulisya, isinumbong sa kanila ang pagwawala ng lalaki sa kanyang pinagtatrabahuan. Binasag umano nito ang salamin na nasa pintuan ng establishmento. Hinila rin umano palabas ang kasamang babaeng nasa front desk na agad namang humingi ng saklolo. Last night, meron tayong reported incident of alleged robbery hold-up. Wherein our personnel assigned in an outpost nearby kung saan nangyari incident ay immediately nakarespond. But of course, nalaman ng mga pulis natin because of the help of our citizens. Hindi na humarap sa kamera ang mga kasamahan ng suspect pero ayon sa kanila, mag-iisang buwan pa lang sa trabaho ang suspect. Patuloy ang imbestigasyon sa pag-aamok ng lalaki na naka-hospital arrest ngayon. Maharap siya sa mga kaukulang reklamo. Sinusubukan pa namin magkuha ang panig ng suspect. Mula sa GMA Regional TV, ako si Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumawa ng kasaysayan ng isang biotech company sa Amerika. Ayon sa kanila, matagumpay nilang nabuhay muli ang isang species ng lobo na mahigit 10,000 years nang extinct. Paano nila nagawa ito? Ito ang fossil ng isa sa pinakamabangis na lobo sa North America noong unang panahon, pero naging extinct tinatayang 10,000 years na ang nakakaraan. Ang direwolf, na inspirasyon pala ng mababangis at maalamat na lobo sa seryeng Game of Thrones. Pero ang mga lobo sa serye lang mapapanood, maaari na rin nating makita sa totoong buhay. Ito yun ang binalita ng US-based biotech company na Colossal Biosciences na matagumpay sila nakabuo ng 3 pop o tuta na ang itsura kawangis ng extinct na direwolf. Para mabuo ang tinuturing ngayong world's first successfully de-extincted animal, ang mga eksperto mula sa Colossal Biosciences gumamit ng ancient DNA na na-extract mula sa 2 direwolf fossil. Sa pamamagitan naman ng cloning at gene editing technology, nabago nila ang genes ng isang gray wolf na siyang pinakamalapit na kamag-anak ng direwolf. Ang resulta, mga hybrid species na may katangian ng extinct na lobo, gaya ng mas malaking katawan, mas makapal na balahibo, at mas malalakas na panga o jaw. Those slight modifications seem to have been derived from retrieved direwolf material. Does that make it a direwolf? No. Does it make a slightly modified grey wolf? Yes. Pero sa mga nagtatanong, may mga lobo ba dito sa Pilipinas? Huwag tayo masyado maingay, baka tumakbo at mabugaw. Ang mga wolf o lobo matatagpuan lamang sa mga lugar na may malamig na klima, gaya ng mga tundra sa kagubatan sa hilagang bahagi ng ating planeta. Hindi nila natural habitat ang mga tropical na lugar gaya ng Pilipinas. Hindi angkop ang kanilang katawan sa napakainit nilang klima. Ang mga lobo sa ating bansa makikita lamang ngayon sa isang zoological park sa Pampanga kung saan kontrolado ang kanilang kapaligiran. Lapitan natin. Baka makagat tayo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isang sunog ang sumiklab sa residential area sa Taguig City. Nasa 9 na pamilya ang apektado ng sunog sa barangay Pembo kanina. May isa namang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa braso. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy na tumupok sa aabot 2 milyong pisong halaga ng ari-arian.
Binigyan ng Department of Education ng mga public school teacher ng 30 araw na uninterrupted flexible vacation. Batay sa updated guidelines ng DepEd, pinahintulutan ng mga guro na i-schedule ang kanilang 30-day uninterrupted break mula April 16 hanggang June 1. Pwede itong tuloy-tuloy o kaya staggered basis o paputol-putol. Sakop din ito ang mga alternative learning system teachers at yung mga nagtuturo ng Arabic language and Islamic values education classes. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang break na ito ay well-deserved opportunity para makapiling ng mga guro at mag-aaral ang kani-kanilang pamilya matapos ang academic year. Hindi kasama sa benepisyo ang mga school head, pero may karapatan pa rin sila sa vacation at sick leave credits sa panahong ito. Tuloy-tuloy ang success sa sports career ni Pinay tennis superstar Alex Ayala. Umakyat ulit ang ranking ni Ayala sa World Tennis Association o WTA. Mula sa number 75, ngayon nasa number 73 na. Noong isang buwan, umabot si Ayala sa semifinals ng Miami Open kung saan tinalo niya ang ilang top 10 players. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni Ayala na masaya at proud siya sa kanyang tagumpay at sa naging impact nito sa bansa at Philippine tennis. Nagpapasalamat din siya sa patuloy na suporta ng mga kapwa Pinoy. Sa ngayon, naghahanda si Ayala para sa 2025 French Open sa susunod na buwan. The next step is to be able to repeat this and for my body to handle this kind of intensity repetitively. Higher ranking means that you have more possibilities to get into higher tournaments. But of course, with that comes tougher opponents and more problems, obstacles. Time will tell, and all I can do for now is prepare. Inusisa sa pagdinig ng Senado ang ilang insidente ng bullying sa bansa at ang posibleng mga pagkukulang kaya nangyari ang mga ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kabilang ang naganap kamakailan sa isang public school sa Parañaque sa mga mityan ng pag-imbestiga ng Senado sa mga pambubuli sa mga paaralan. Sinaksak ng isang estudyante ang kaeskwela kaya namatay. Paliwanag ng sospek sa pulisya, binubuli umano siya, habang sabi ng magulang ng biktima, siya ang binuli. Kabilang sa gustong malaman ng Senado ay kung anong mga posibleng kakulangan na dapat punan para maiwasan yan. Ano ba yung lapses ng school? So, siyempre po, nagme-meeting kami. So, unang-una po, sa dami ng estudyante, at meron po akong 11 na watchmen, hindi po security guard. Sabi ng principal, sa hallway lang may CCTV at wala sa mga classroom. Kulang aniya ang seguridad at guidance counselors para sa halos 4,000 nilang estudyante. Dapat po, specialized doon para na ililid yung bata. Meron ding doon na register pero ayaw niya pong maging counselor. Bakit po? Maaari po yung sweldo kasi teacher 1 lang yon. Tapos yung responsibility po napakalaki. Nausisa rin ang sinapit ng isang high school student sa Quezon City na kinaladkad at iwinasiwa sa sahig habang sinasabunutan ng mga kaeskwela. Walang tumulong o kahit nagsumbong kahit maraming estudyante sa classroom kung saan ito nangyari. Sabi ko sa mga bata nung kausap ko sila, bakit wala man lang ni isa sa inyo na pumunta sa teacher para sabihin na sinasaktan ang kaklase nyo. Tapos yung isa po, na kumuha ng video, tinitignan lang po niya yung ibang kasama niya. 2 beses ding napagkaisahan ng estudyante, noong 3 p.m. break time at noong uwian. Bakit itong dalawang incidents hindi na-detect kaagad? Hindi po kasi namin nakita agad yung video. Pinatawan ng community service ang mga nambuli. Sasailalim din sila at ang biktima sa counseling. Sa datos ng Department of Education, mahigit 80,000 ang nireport na insidente ng bullying sa buong bansa mula 2019 hanggang 2025. Dagdag naman ng Senate Committee on Basic Education. Tayong pinakamataas na bullying incidents across, again, 70 plus nations. So 2 year in a row na tayo, or 2 PISAs in a row na tinagurian tayong bullying capital in the world. Sabi ng grupo ng mga pinuno ng public schools, hirap sila lalo't inirereklamo ang mga guro kung nagdidisiplina ng mga naglolokong estudyante. School discipline versus child protection policy.
Nung mga nag-aaral tayo, meron tayong face the wall, nag-i-squat po ako. Ngayon po ang bata, pag napagalitan, kinabukasan may 888 na ako. Monthly, sumasagot po kami ng mga anonymous complaints just in the performance of our duty. Sa pagdinig, naungkat ang hindi pagpapatupad ng GMRC at Values Education Act, kung saan mas nakatuon ng curriculum sa mabuting asal. Bakit tayo nagkaroon ng delay in terms of implementation of the good manners and right conduct? Well, in fact, sa IRR, nakasulat doon by 2022-2023, implemented na. Nandiyan na yung bata Ganyan na yung kanyang pananaw Gusto natin maaga pa lang palitan na yung ganyan na pananaw. Hindi na tayo pwedeng mag-antay pa ng isang mamatay dyan na bata dahil hindi natin natuturuan sila ng maaga. Hindi na rin itinanggi ng DepEd ang kakulangan ng guidance counselors o guidance designates. Sa ngayon, maaaring magsumbong ang mga nabubuli sa DepEd helpline na #DepEd o #33733. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa mga Pilipinong tumatangkilik sa ilang wellness at beauty products online. Ayon sa FDA, marami pa rin sa mga online beauty products ang hindi pa rehistrado kaya peligrosong gamitin. Noong isang taon lang, mahigit 700 unregistered beauty products online ang nasabat nila. Pero may ilan na mabilis nakakabalik sa pagbibenta online kahit na sinabihan na raw sila ng FDA. Bukod dyan, paalala ng FDA sa mga nagmamadaling pumuti. Dapat may abiso muna ng doktor bago magpag-glutathione drip. Pinasight in contempt ng House Tri-Committee ang 4 na social media personality na inimbestigahan kaugnay sa mga naglipa ng fake news online. Sa kabila ng paulit-ulit na summons, hindi pa rin dumalo sa pagdinig ngayong araw sina Sas Sasot, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy. Ipinag-utos ng komite na i-detain sila sa batasang pambansa hanggang matapos ang pagdinig ng komite. 10 araw namang i-detain si Mark Anthony Lopez na bagaman dumalo sa nakarang pagdinig, cited in contempt pa rin dahil sa mga pahayag na umaatake sa TRICOM. Idinahilan naman ni Lopez na di siya dumalo sa pagdinig ngayong araw dahil tumestigo na siya sa nakarang pagdinig. Pinave-verify ni Congressman Stephen Paduano sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration kung nasaan sina Sasot at Celis. Si Badoy naman nagsumite ng travel documents na siya ay nasa Hong Kong. Wala pang pahayag ang 4 na personalidad. Samantala, pinangalanan naman ng influencer na si Vicente Bencalo Pebbles Cunanan ang anyay mastermind sa viral na pulburon video na iniuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala siya na si Attorney Harry Roque ang pinagmulan ng pulburon video. Iniimbestigahan noon ng mga otoridad ang video at sinabing ito ay ginawa gamit ang artificial intelligence. Sa kanyang sworn affidavit, sinabi ni Cunanan na nangyari ito sa private dinner sa Hong Kong noong July 7, 2024 matapos ang rally. Sinabi umano ni Roque na may natanggap siyang screenshot kung saan makikita umano ang Pangulo na gumagamit ng iligal na droga. Bagaman hindi ipinakita ni Roque ang screenshot, napag-usapan daw kung paano ito ikakalat. Sa isang Facebook Live, hindi direktang sinagot ni Roque ang issue pero giit niya, bahala na ang publiko kung maniniwala o hindi. Abala nang naghahanda sa kanilang challenging roles ang cast ng upcoming Kapuso series na Akusada. Ang isa sa kanila, nakatakdang bag-immersion bilang magtatahong. Makichika kay Aubrey Carampel. Getting into their characters na ang cast ng upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Akusada. Bukod sa story conference at script reading, nag-look test na rin ang cast. Ang bida na si Andrea Torres, labis na pinaghahandaan ng role bilang si Carolina na isang magtatahong. Magkakaroon daw siya ng immersion para mas mapag-aralan ang buhay ng mga magtatahong.
Meron po ako nakausap na yun ang trabaho niya. So thankfully naman pumayag siya na ma-interview ko siya, mag-observe ako, and matry ng konti na pumunta talaga dun sa Palaot. Kasi gusto ko makita yung life nila. And based din kasi dun mabubuo mo yung kung ano ba yung kinalakihan ng character. Makakatambal ni Andrea si Benjamin Alves na sinurpresa ng cast na nag-birthday noong March 31. Excited daw si Ben to take on another challenging role matapos gumanap bilang si Basil sa Widow's War. I think naman with the title of Akusada, parang more or less may ini-expect ng Kapuso na this is very gripping, ano siya talagang may suspense, may thrill. Pero sana makuha rin po bilang kasi afternoon siya na may hopefulness, especially sa character ni Ada. Back to pagiging kontrabida naman si Lian Valentin na excited makatrabaho si Andrea for the first time. Straightforward siya sa pagiging maldita niya. Walang preno, pasmado yung bibig. So, alam mo yun, exciting. Kasama rin sa cast si Ronnie Liang na isa ring tahong farmer. In real life, trained lumangoy si Ronnie bilang piloto at Army Reservist na magagamit daw niya sa kanyang karakter. Yung training na tinake ko before, ngayon na-apply ko din sa trabaho dito sa Akusada. Si Marco Massa hiwalay raw muna sa kanyang Maka Love team na si Ashley Sarmiento para sa seryeng ito. Pero happy raw siya na muli siyang sasabak sa heavy drama. Dito magkakaroon po talaga ng touch of yung mga heavy scenes. Kumbaga mas I'm gonna be trying to connect with, people more para mas matouch ko yung feelings nila. Kasama rin sa cast ng Akusada sina Princess Alia at Jennifer Maravilla sa direksyon ni Dominic Zapata na mapapanood na soon sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.